Sabi nila, isulitin na nga natin ang oras habang tayo ay bata pa. Ngunit paano nga ba kung nakalimutan na rin natin na pahalagahan ang ating pamilya? What's up guys? Sabay-sabay natin pakinggan ang kwento ng buhay ng lalaking si Kevin. Uy Kevin, sigurado ka ba talaga dito sa gagawin natin? Paano kung mahuli na naman tayo ng teacher natin? Sigurado, direksyon na naman tayo sa guidance office nito. Hindi mapakali at nagkakamot ng ulong tanong ni Francis habang panay ang lingon sa paligid. Sa halip na sumagot, agad nang umisi si Kevin at inilabas ang kanyang wallet. Niladlad niya ang ilang perang papel at tumingin kay Francis nang nakangisi. Ano ka ba naman Francis? Relax ka lang. Hindi mo ba naisip? Sobrang layo na computer shop na ito sa school natin. Hindi nga siguro alam ng teacher natin na may ganitong lugar dito eh. Chill ka lang. Pagbigyan mo naman ng sarili mo kahit minsan. Pero Kevin, paano naman kung malaman ni mama na dito ko lang ginagastos yung baon ko? Malamang papagalitan niya ako. At baka hindi na rin niya ako payagan na lumabas ng bahay. Alam mo naman, masyadong mahigpit sa akin ng mga magulang ko eh. Sagot ni Francis, halatang nanlalambot habang nakatitig sa mga computer sa paligid. Napatingin si Kevin sa kanyang kaibigan at sinamaan ito ng tingin. Ewan ko ba sa'yo Francis? Palagi kang takot. Alam mo, hindi mo na ma-enjoy ang buhay mo kung puro ka lang pag-aaral. Hindi mo ba nakikita? Marami ring estudyante dito, katulad natin. Tingnan mo nga mga kasama natin. Enjoy na enjoy sila. Tingnan mo kung gaano sila kasaya. Nag-e-enjoy sila at nagtatawanan. Kaya dapat tayo din. Napatingin si Francis sa direksyong tinuturo ni Kevin. Tama nga ito. Dahil halos lahat ng mga estudyanteng nandoon ay abala sa kanilang mga laro. Ang iba ay nagtatawanan pa at mukhang walang iniisip na problema. At isa pa, hindi ba't boring ang klase kanina? Inaantok na nga tayong dalawa eh. Mas okay talaga kung dito na lang tayo maghapon. Maglaro na lang tayo. Wala rin naman tayong naiintindihan sa klase eh. Napakamot na lamang sa ulo si Francis bago sumagot. Sige na nga Kevin. Pero sana talaga walang makaalam nito. Paano ba simulan ang mga larong to? Sobrang laki ng ngiti ni Kevin. Halatang masayang masaya na nahikayat na nga niya ang kanyang kaibigan. Hinila niya si Francis papunta sa isang bakanting computer. Madali lang yan pare. Ako nang bahala sa'yo. Kapag nalaman mo na kung paano laruin ang mga ito, baka magustuhan mo pa ito ng sobra. Tara, simulan na natin. Habang nag-aalangan pa si Francis, unti-unti nang bumalot sa kanya ang ingay ng mga keyboard, mouse, at tawanan ng iba pang mga estudyante. Nilibot niya ulit ang paningin sa paligid. Unti-unting nawala ang kanyang kaba at napalitan ng kuryosidad. Unti-unti na nga rin nalaman ni Francis ang mga laro. At bago niya pa namalayan, tumatawa na nga rin siya at abala sa pakikipaglaban sa kalaban niya sa screen. Hindi na nga niya naisip ang kanyang kaba kanina, ni ang sermon na maaari niyang matanggap sa kanyang mga magulang. Ang tanging nararamdaman na lamang niya ay kasiyahan na matagal na nga rin niyang hindi nararamdaman. Tama ka nga Kevin, ang sayo pala talaga ng mga larong to. Sigurado, babalik tayo dito bukas. Sama ulit ako sa iyo ha. Natatawang dugtong pa nga ni Francis. Muling napangiti si Kevin sa sagot ng kanyang kaibigang si Francis. Sa isip niya, wala nang masigit pa sa kasiyahang dulot ng pagpapalipas ng oras kasama ang mga barkada. High school pa nga lamang siya. Pero matagal na nga rin niya nakasanayan ang ganitong gawain. Ang magkating classes at umiwas sa klase. Para kay Kevin, walang halaga ang pananatili sa loob ng classroom kung ang kapalit nito ay bagot
antok, at pakikinig sa mga lektura na hindi naman niya maintindihan. Sa buong linggo, 2 o 3 beses nga lamang siyang pumapasok sa klase. Ang oras na dapat sana'y para sa pag-aaral niya, inauubos nga lamang sa pagbubulakbol at computer shop. O minsan, simpleng paglalakwat siya sa kung saan saan. Pero para nga kay Kevin, walang mali dito. Sa halip, mas nakikita nga niyang mahalaga ang oras na ginugugol niya kasama ang kanyang mga kaibigan. Kinabukasan, muli na naman siyang hindi pumasok sa klase. Pero sa pagkakataong ito, hindi na nga sa computer shop ang kanyang diretsyo. Sa halip, sumama na nga lamang siya sa kanyang mga barkada na tumambay sa isang tagong eskinita. Nasa paligid niya ang iba't ibang mga kaibigan, nagtatawanan at nagkukwentuhan habang hawak ang ilang bote ng alak. "O Kevin, ito naman, subukan mo. Minsan lang ako manlibre, kaya sulitin mo na." Biro ng kaklase niyang si Gilbert, na halatang sanay na nga rin sa ganitong gawain. Tiningnan ni Kevin ang hawak nitong bote. Sa una, nagdadalawang isip pa nga siya. Pero noong marinig ang kantsaw ng kanyang mga barkada, may kung anong umudyok sa kanya. Ayaw niyang magmukhang mahina sa harap ng mga kaibigan. Ayaw niyang mapag-iwanan ng mga ito. "Sige na nga," sagot niya habang pilit nang umiti, sabay abot sa bote ng alak. "Yan pare, ganyan lang. Parang laro lang yan sa computer shop. Pag nasimulan mo, hindi mo natitigilan." Biro naman ni Christian. "Tama kayo. Minsan lang naman natin maranasan ng ganitong edad. Kaya dapat, sulitin na rin natin. Sa susunod na araw, sasama ulit ako sa inyo. Hindi na lang ulit ako papasok bukas." Walang pag-aalinlangan na dugtong ni Kevin. Matapos ang buong araw na pakikipagbarkada, napagpasyahan ni Kevin na umuwi na. Pagkabukas pa lamang niya ng pinto ng kanilang bahay, tumambad na nga sa kanya ang kanyang nanay, na halatang kanina pa nga naghihintay at nagbabaga ang emosyon sa matinding galit. "Kevin, ano itong nabalitaan ko sa teacher mo? 4 na araw ka na raw hindi pumapasok sa eskwelahan. Ang alam ko, palagi kang pumapasok ka. Hindi ka uma-absent." Malakas na sigaw ng kanyang nanay, sabay tingin sa kanya ng mariin. Napakamot ang ulo si Kevin habang pilit na iniiwasan ang tingin ng kanyang nanay. "Nay, hindi na po kasi ako masaya sa pag-aaral. Napapagalitan lang naman ako ng mga teacher ko eh." Walang pag-aalinlangan niyang sagot. "Paano ko ba naman hindi papagalitan? Hindi mo naman ginagawa lahat ng mga assignments mo. Kevin naman, ano bang problema mo? Bakit inuuna mo pa ang pakikipagbarkada kaysa dyan sa pag-aaral mo? Mas masaya po kasi ako kasama ang mga kaibigan ko. Nay, hayaan nyo na lang din kasi ako sa mga gusto kong gawin." Mas lalo talaga nagalit ang kanyang nanay sa naging sagot niya. "Ano? Masaya ka? Masaya ka habang kami ng tatay mo halos maganda kuba sa pagtatrabaho para lang mapag-aral ka, Kevin. Naubos na talaga ang lahat ng lakas namin. Maibigay lang sa'yo ang lahat ng kailangan mo sa eskwela. Pero tingnan mo, ano ang sinusukli mo sa amin? Puro lang sakit ang ulo. Hindi ka ba naiinggit? Tingnan mo na lang ang anak ni Rose. Ang sipag-sipag mag-aaral oh. Pero ikaw, ano? Bulakbol dito, bulakbol doon. Walang katapusan lahat ng mga kalokohan mo. Yun lang ang alam mo." "Hindi ko naman po talaga gustong mag-aaral eh. Bakit nyo pa ba kasi ako pinipilit sa isang bagay na hindi ko naman gustong gawin?" Sagot ni Kevin, na halatang nawawalan na nga rin ng pasensya. "Naririnig mo bang sinasabi mo, Kevin? Napakaraming bata dyan na gustong makapag-aral, pero hindi nila magawa dahil sa hirap ng buhay. Samantalang ikaw anak,
Binigyan ka ng pagkakataon. Lahat ng suporta. Pero sinasayang mo lang. Wala ka bang konsiderasyon sa hirap na ginagawa namin ng tatay mo? Nanginginig ang boses na sambit ng kanyang nanay na si Alma. Sumasakit na po ang ulo ko na sa sermon nyo. Naiinis na sambit ni Kevin. Hindi na nga rin napigilan pa ng kanyang nanay ang pagbuhos ng mga luha na kanina pa niyang pinipigilan. Hanggang kailan ka ba talaga matututo, anak? Magkukuleyo ka na. Pero puro barkada pa rin ang inuuna mo. Alam mo ba? Nakiusap na lang ako sa teacher mo para makabasa ka ngayong quarter. Pero sana naman, Kevin, wag mo nang aaksehin ang pagkakataong to. Sabi ng teacher mo, bibigyan ka na lang niya ng dagdag na gawain para makabawi. Kaya Kevin, siguraduhin mo, matatapos mo yung lahat. Huling pagkakataon mo na to, Kevin. Sana alam mo yan. Sa kabila ng mahaba at emosyonal na sermon ng kanyang nanay, nanatili si Kevin sa kanyang kwarto. Tahimik, ngunit matigas ang loob. Sa halip na magbago o makonsensya, mas lalo pa nga rin siya nagmatigas. Hindi niya gustong magpaapekto sa mga salitang narinig mula sa kanyang nanay. Para sa kanya, wala nang makakaintindi sa kanya maliban sa kanyang mga barkada. Kinabukasan, maaga siyang umalis ng bahay. Kaagad niyang kinuha ang kanyang baon na iniwan ng kanyang nanay sa lamesa. Pero sa halip na pumasok sa eskwelahan, tulad ng dati, diretso na nga lamang siya sa tambayan ng mga kaibigan niya. O Kevin, ano pare? Tambay ulit tayo? Bati ng isa sa kanyang mga kaibigan na si Angelo habang inaabot ang isang kahan ng sigarilyo. Akala ko ba, Kevin, napagalitin ka kagabi? Bakit nandito ka? Tanong naman ni Francis. Naku, wala yun. Hayaan nyo na lang si nanay. Sawa na rin talaga ako sa mga sermon niya. Puro na lang pag-aaral, pangarap, at kinabukas na mga sinasabi niya. Ang totoo, ang boring talaga kung doon lang iikot ang buhay ko eh. Kaya nandito ako. Sagot ni Kevin at umupo sa kanilang tabi. Tumawa ang isa pa nilang kaibigan na si Jason. Tama yan, Kevin. Hayaan mo na lang sila manawa sa kasi sermon. Ganyan talaga mga magulang. Pero tayo, syempre, relax lang. Basta masaya at walang problema. Yun ang importante. Pag masaya lang tayo. Masaya naman talaga ako kapag kasama kayo eh. Mas totoo pa nga kayo kaysa sa ibang tao dyan. Kapag nasa school ako, parang wala namang nakakaintindi sa akin. Inaantok lang din ako sa pagsasagot ng mga gawain. Pero kapag kasama kayo, walang drama. Puro tawanan lang. Nakangiting dugtong pa nga ni Kevin. Ganyan nga pare. Yan ang kailangan natin. Magpakasarap sa buhay. Masyadong mabilis ang araw. Baka bukas, hindi na rin natin magawa ang lahat ng to. Kaya tara na. Ano bang hinihintay natin? Mag-inuman na lang tayo. Sambit ni Angelo habang inilalabas ang ilang bote ng alak mula sa plastic bag. Sa gitna ng tawanan, napansin nila ang isang grupo ng kalalakihan na dahan-dahang lumalapit sa kanilang tambayan. Mukhang mayayabang ang mga ito. Kaya't sa pagkakataong yun, alam na nga ni Kevin na parang mapapasubo sila sa panibagong away. Mga pre, anong ginagawa nyo dito? Tambayan namin to ah. Bakit kayo nandito? Tanong ni Angelo sa kabilang grupo. Tambayan nyo? Ano naman? Dito rin namin gustong magpalipas ng oras. Bawal ba? May pangalan ba kayo dito? Pag-aaral nyo ba to? Natatawang tanong ng isang mayabang na lalaki. Pare, huwag na lang tayong gumawa ng gulo. Nagkakasiyahan pa kami dito oh. Sagot ni Kevin.
habang pinipilit na maging kalmado. Anong gulo? Ikaw lang naman ata ang may gusto ng gulo eh. Kung umalis na lang sana kayo dito at hinayaan nyo na lang kami, edi sana, kanina pa tapos ang usapan. Sagot ng isang lalaki sa kabilang grupo, sabay tingin kay Kevin na halatang hinahamon siya. Bago pa man tuluyang sumabog ang inis ni Kevin, sumingit na nga si Francis sa usapan. Nauna kami dito, kaya kung may dapat umalis dito, hindi kami yun. Kung hindi kayo, huwag na kayo masyadong mayabang dahil hindi nyo rin pag-aari ang lugar na ito. Biglang nag-init ang sitwasyon matapos nilang marinig ang mga salitang yun. Isa sa mga kalalakihan ang tumula kay Francis, dahilan para halos matumba ito. Anong sinasabi mo? Hindi kita naririnig. Doon na nga tuluyang nag-init ang ulo ni Kevin. Tumayo siya at tinulak nga rin ang lalaki para iganti ang kanyang kaibigan. Ang yayabang nyo ah! Sino ba kayo sa tingin nyo? Gusto mo ba ako makilala? Sige, subukan mo. Tingnan na lang natin kung kaya nyo ba kami. Walang katapusang pagyayabang ng lalaki sa kanyang harapan. Hindi na nga napigilan pa ni Kevin ang kanyang sarili. Sumugod na nga siya at doon na nag-umpisa ang gulo. Nagkaroon ng isang malaking gulo. Ang tahimik na tambayan kanina ay napuno ng sigawan, pananakit, at nagkakagulong mga tao. Kevin, tama na! Sigaw ni Francis habang hinahatak nga siya palayo. Pero walang naririnig si Kevin. Wala na nga siyang pakialam kung nagkakasakitan na nga sila ngayon. Noong humupa na ang away, naging magulo ngayon ang itsura ng kanilang tambayan. May mga basag na bote, mga sugutang muka, at nanlilisik ang tingin mula sa magkabilang grupo. Noong makarinig nga sila ng isang pito, kaagad silang kumaripas ng takbo. Puno ng sugat na umuwi si Kevin sa kanilang bahay, na mas lalo nga rin ikinagalit ng kanyang nanay. Ikaw talaga, Kevin, oh? Ano na namang gulong pinasok mo? Puro basa ang buong mukha mo. Hindi ka na ba talaga titigil sa pakipag-away? Kaagad na sermon ng kanyang nanay noong makauwi na nga siya sa kanilang bahay. Ipinagtanggol ko lang naman po ang kaibigan kong si Francis, Nay. Hindi ko rin naman po ito ginusto. Namimilipid sa sakit na sambit ni Kevin. Anong hindi ginusto? Nakikita mo ba yung sarili mo sa harap ng salamin? Dumudugo na nga ang labi mo eh. Hindi kita pinalaki para maging ganito. Alam mo ba, tuwing pumapasok ako sa trabaho, nahiya na talaga ako sa mga kasamahan ko dahil lagi nilang kinakamusta ang anak ko. Pero ano bang isasagot ko? Na hindi ka naman pumapasok sa paaralan? Na inuuna mo ba ang barkada kaysa sa pag-aaral mo at pamilya mo? Kevin, nakakahiya ka na. Sa halip ng sumagot, pumasok na lamang sa kanyang kwarto si Kevin at umupo sa kanyang kama. Pero hindi pa nga rin tumitigil sa kakasermo ng kanyang nanay. Alam ba kung gaano kasakit sa akin bilang isang nanay na makitang sinasayang ang buhay mo, anak? Hindi mo pa naiintindihan ang hirap ng buhay. Kapag nagpatuloy kang ganyan, paano na lang ang kinabukasan mo? Sa tingin mo ba, lahat ng tao dito sa mundo mabait? Na kahit hindi ka mag-aaral, magiging maayos pa rin ang buhay mo? Bibigyan ka ng maayos na trabaho? Hindi, Kevin. Hindi ganun yun. Kapag wala ka natapos, hindi ka rin igagalang ng ibang tao. Wala kang may pagmamalaki. Eh ano naman, Nay? Wala naman po akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Masaya na po ako sa buhay ko ngayon. Masaya po ako sa tuwing kasama ko ang mga kaibigan ko. Pangangatwiran ni Kevin na mas lalo nakapagpainit ng ulo ng kanyang nanay.
Gusto mo ba talagang matapos ang buhay mo sa ganito? Walang direksyon, walang patutunguhan, at puro sayang ang lahat ng pagkakataon. Tingnan mo nga ang tatay mo. Kahit na masakit na ang likod niya at pagod na, hindi siya huminto sa pagtatrabaho para lang maitaguyod ang pag-aaral mo. Pero ikaw, na hindi mo nang maibalik ang respeto at pasasalamat sa amin. Ano bang ginawa namin para maging ganito ka? Hindi na rin namin alam, Kevin. Napagpasyahan ni Kevin na huwag na lamang sumagot. Dahil kapag mas nakatwiran pa nga siya, mas lalo lamang din nga haba ang usapan. Samantala, sa sobrang bigat ang loob ngayon ni Aling Alma, hindi na nga rin niya napigilan ang kanyang sarili na umiyak. Kevin, lahat ng ginagawa namin ng tatay mo para sa'yo. Hindi ito para sa amin. Kung hindi para sa kinabukasan mo. Ano ba talagang balak mo sa buhay mo? Ha? Saan ka pupulutin kung puro barkada at laro lang ang inadobag mo? Kapag nawala kami ng tatay mo, paano ka mabubuhay? Sino ang aasahan mo? Sila bang mga barkada mo na puro kalokohan lang ang dala? Nagkunwari na lamang si Kevin na parang walang naririnig. Dahil alam niya na kahit anong paliwanag pa nga ang kanyang sabihin, hindi rin naman maintindihan ng kanyang nanay ang sitwasyon ng kanyang pinagdadaanan. Kevin, alam mo ba ang pakiramdam para sa aming mga magulang na makita ang anak mo na naliligaw ng landas? Anak, hindi ko alam kung ano ang mali namin, kung bakit ganito ka. Kevin, magising ka naman. Hanggang kailan mo ba sasayangin ang buhay mo? Sa kabila ng mga sermon at pangaral ng kanyang nanay, nanatiling matigas ang ulo ni Kevin. Lumipas pa ang ilang taon, wala talaga nagbago sa kanya. Dahil patuloy pa rin siya sa pakikipagbarkada at pagbubulakbol. Kahit puro bagsak na nga rin ang kanyang mga marka noong kolehiyo, nagawa pa nga rin siyang ipasa ng kanyang mga profesor dahil sa paulit-ulit na pagmamakaawa ng kanyang nanay. Buong akala ng kanyang nanay na si Aling Alma, kapag nakapagtapos na ng kolehiyo si Kevin, tuloy na nga ito magbabago. Pero nagkakamali pala siya. Dahil sa halip na magtrabaho, nagpatuloy lamang ang kanyang anak sa walang direksyong buhay kasama ang kanyang mga barkada. Isang araw, habang naglalakad si Kevin sa kalye, hindi niya inaasahan na makakasalubong niya ang kanyang dating matalik na kaibigan na si Francis. Pare, ang tagal na nating di nagkita ha. Kamusta ka na? Bungad ni Kevin. Nakangiti habang inaabot ang kamay kay Francis. Ngumiti rin si Francis at tinanggap ang kamay ng kanyang kaibigan. Oh, ikaw pala yung Kevin. Ito pare, okay naman. May trabaho na ako ngayon. Ikaw pare, anong balita sa'yo? Masaya naman pare. Sa totoo lang, may inuman akong pupuntahan bukas. Tanda mo pa ba si Jason? Yung barkada natin dati? Oo naman Kevin. Madalas natin siyang kasama dati, di ba? Sayang nga lang din eh. Ang tagal na rin natin hindi nagkakasama-sama. Sagot ni Francis. Pare, pwede naman tayo makumpleto ulit bukas. Sumama ka na. Huwag ka na munang pumasok bukas. Mas masaya talaga mag-inom kaysa magtrabaho, di ba? Nakangiting pamimilit ni Kevin. Naku pare, di pwede eh. Maraming gastusin sa bahay at kailangan ko magtrabaho. Hindi na tayo estudyante tulad ng dati na pwede lang magbulakbol kahit kailan. Ano ka ba Francis? Sige na, sumama ka na. Sigurado naman ako, namimiss mo na rin ang mga gala natin, di ba? Hindi ka naman magsisisi eh. Sigurado ako mag-e-enjoy ka talaga dito
Pero bago pa nga makasagot si Francis, isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa likod. Hoy Kevin, akala mo ba nakalimutan ko na ang pagmumukha mo? Huwag mo nang iyain ang anak ko para gumawa ng kalokohan. Bulyaw ni Aling Mela na ngayon nanilisik ang mga mata sa galit habang naglalakad papalapit sa kanila. Aling Mela, hindi ko naman po intensyon na gumawa ng kalokohan kasama ang anak nyo. Gusto ko lang po sana magkausap ulit kami, gaya ng dati. Wala naman pong masama doon, di ba? Depensa ni Kevin. Gaya ng dati? Gaya ng dati na puro bisyo at bulakbol ang tinuro mo sa anak ko? Kevin, kung hindi ko tinutukan ang anak ko si Francis, baka katulad mo rin siya ngayon na walang maayos na trabaho, walang narating, at walang direksyon sa buhay. Wala kang karapatan para pilitin siya na bumalik sa dating ugali mo. Sigaw ni Aling Mela na halatang walang pakialam sa mga tao sa kanilang paligid. Nay, huwag niyo naman po sanang sigawan si Kevin. Nakakaya po, madaming tao. Kaibigan ko naman siya dati. At gusto ko rin naman makita ang mga dati kong kaibigan kahit papaano. Sabat ni Francis habang pilit na pinapakalma ang kanyang nanay. Francis, kaya nga iniwas kita dyan kay Kevin noon. Dahil simula noong una pa lang, alam ko na rin, wala siyang magandang maibibigay na impluensya sa'yo. Puro kalokohan. Tingnan mo nga ang sarili mo ngayon. Maayos na ang trabaho mo. Hindi ka nasasangkot sa kahit anong gulo. At higit sa lahat, natutulungan mo kami sa mga gastusin. Gusto mo bang masira ang lahat ng iyon dahil lang sa pakikipagbarkada? Napakamot sa ulo si Kevin at halatang hindi komportable sa sitwasyon. Aling Mela, hindi naman po sa ganoon. May mga pangarap din naman po ako. Hindi ko lang siguro naabot agad. Pero hindi ibig sabihin wala akong balak na baguhin ang buhay ko. Hindi mo kailangang baguhin ang buhay mo sa harap ng anak ko, Kevin. Dahil ayoko nang madami pa si Francis sa mga problema mo. Kung talagang gusto mong magbago, simulan mo sa sarili mo. Hindi sa panghihikayat ng iba na magpagbarkada at puro lang bisyo. Nay, tama na po. Ayoko pang mag-away kayo. Kaibigan ko pa rin naman si Kevin kahit anong mangyari. Pero naiintindihan ko rin naman po kayo. Malumanay na sabi ni Francis na halatang nahihiya na rin sa kanilang kalagayan ngayon. Tumingin si Aling Mela kay Francis. Pagkatapos ay bumaling ulit kay Kevin. Uy Kevin, kung talagang kaibigan mo ang anak ko, hayaan mo siyang tahakin na ang tamang landas. Hindi na siya gaya ng dati na kaya mong hilahin sa bisyo at walang kwentang buhay. Malaki na siya. At sana, ikaw rin. Mag-isip ka na para sa sarili mo. Tandaan mo Kevin, ang mundo ay hindi puro kasiyahan lang. Darating ang panahon, ikaw rin ang magsisi sa bandang huli kapag wala kang ginawang tama para sa sarili at pamilya mo. Hindi nakaimik si Kevin. Alam niya kasing may punto rin ang sinasabi ng nanay ni Francis. Pero mas matimbang pa nga rin sa kanya ang mga nakasanayan niya. Tumango na nga lamang siya at pilit nang umingiti. Sige po Aling Mela, hindi ko na po papakialaman si Francis. Salamat po sa paalala. Malamig na sabi ni Kevin bago tumalikod at umalis. Habang naglalakad palayo, naramdaman ni Kevin ang bigat ng bawat salita ni Aling Mela. Pero sa halip na magbago, nagpasya siyang ituloy ang buhay na kanyang nakasanayan. Sa isip niya, hindi siya ang problema, kung hindi ang mundo na hindi makaintindi sa kanyang sitwasyon ngayon. Patuloy lamang siya sa pakikipagbarkada dahil yun talaga ang nagbibigay ng kaligayahan sa kanya. Pero isang araw, pag uwi niya
mula sa isang magdamagang inuman. Sinalubong siya ng kanyang mga magulang na sila Aling Alma at Mang Miguel. Nakaupo ang kanyang ama sa sofa. Ang mukha nito ay halatang punong-puno ng galit, habang ang kanyang nanay naman ay nakatayo sa tabi nito at nagpupunas ng luha. Kevin, talaga bang wala ka ng balak ayusin ang buhay mo? Ano bang gusto mo mangyari? Hanggang kailan ka magiging pabigat sa pamilyang to? Galit na sigaw ng kanyang tatay na si Mang Miguel. Nagulat talaga si Kevin, pero kaagad din siya nagpanggap na walang pakialam. Tay, pwede ba? Huwag niyo na akong sermonan ngayon. Masakit ang ulo ko. Kakauwi ko nga lang. Tapos ito lang pala ang aabutan ko. Sana, sa barkada ko na lang ako nagpalipas ng gabi kaysa ganito. Ano? Masakit ang ulo mo? Paano naman kami ng nanay mo? Mas masakit na ang ulo naming dalawa dahil sa'yo. Kailan mo ba talagang malalaman na magseryoso sa buhay? Bulyaw pa ni Mang Miguel. Tumayo na ito mula sa pagkakaupo at tumingin ng madiin kay Kevin. Tay naman, bakit nyo ba pinapalaki pa ang lahat ng to? Wala naman akong ginagawang masama eh. Nakikipagbarkada lang naman ako. Ano bang problema dun? Naiiritang sagot ni Kevin. Ano? Walang masama? Sigurado ka bang wala, Kevin? Araw-araw kang wala sa bahay. Wala kang trabaho kahit nakapagtapos ka na. At puro bisyo lang ang inaatubag mo. Ilang taon na kitang pinagtitiisan. Umaasa ako na magbabago ka. Pero hanggang ngayon, wala ka pa rin ginagawa para tulungan ang sarili mo. Lalo na ang pamilya mo. Halos maputol na nga ang boses ni Mang Miguel sa sobrang galit. Ano bang gusto nyo? Magtrabaho agad ako? Wala naman akong gustong gawin sa buhay. Kaya wag niyo na akong pilitin. Kevin, tandaan mo, hindi ka namin pinilit na magtrabaho noon para mabigyan ka ng pagkakataon na makapag-aral ng maayos. Pero anong ginawa mo? Sinayang mo ang lahat ng sakripisyo namin ng nanay mo. Nagbulakbul ka lang. Nagpakasaya. Tapos ngayon, gusto mo lang na maging pabigat ka na naman? Hindi na nga namin alam kung saan kami kukuha ng panggastos dahil sa dami ng bayarin natin ngayong buwan eh. Pero ikaw, puro ka ng bisyo. Puro lang pabigat. Paiyak na nga ring dugtong ni Mang Miguel. Anak, hindi mo ba naiisip kung gaano kahirap para sa amin na magtrabaho araw-araw para lang mayroong may pakain sa'yo? Kami nga ng tatay mo, hindi na kami nakakain ng maayos. Hindi na rin kami nakakabili ng mga bagay na gusto namin. Dahil hanggang ngayon, inuuna ka pa rin namin. Pero ano? Ganito lang talaga ang igaganti mo sa amin? Hindi na nga nakatiis pa si Aling Alma. Kaya umiiyak siyang sumingit sa usapan. Nay, huwag niyo naman gawing drama ito. Lahat naman ng magulang, ginagawa yun para sa mga anak nila, di ba? Kahit kailan naman, hindi ko hiniling na gawin niyo yun. Sagot ni Kevin, habang pilit na iniiwasan ang tingin ng kanyang nanay. Ang kapal naman ng mukha mong sabihin yan. Ang dami naming sinakripisyo para sa iyo. Tapos ang sasabihin mo, hindi mo yun hiningi. Yan ba talaga ang natutunan mo sa pakibagbarkada mo? Wala ka na talagang respeto sa amin. Muling sigaw ni Aling Alma. Ano bang gusto nyo? Sisihin ko ang sarili ko dahil hindi ko kayang magbago? Hindi ko naman kasalanan na ganito ako. Pabayaan nyo lang ako. Hindi nyo ako maintindihan. Galit na sigaw ni Kevin. Hindi namin maintindihan, Kevin? Kahit kailan, hindi mo sinubukan na magbago.
na ipaintindi sa amin. Ang gusto mo lang, ikaw ang masunod. Kahit maling-mali na. Oo, anak kita. Pero hindi kita hayaan na sirain ang sarili mo habang buhay. Halos nagmamakaawang sambit ni Mang Miguel. Kevin, darating ang araw na mawawala rin kami ng tatay mo. Kapag nangyari yun, ano na lang ang gagawin mo? Sino ang aasahan mo? Ang mga barkada mo? Sa tingin mo ba, sila ang tutulong sa iyo kapag wala na kami? Kapag walang-wala ka na? Mag-isip ka, anak. Hindi pa huli ang lahat. Dagdag ni Aling Alma na ngayon ay humagulhol. Pero kahit na ganun, nanatiling matigas si Kevin. Sa halip na makinig, naglakas siya papunta sa kanyang kwarto. Iniwasan na lamang niya ang kanyang mga magulang. Tama na. Ayoko nang marinig ang mga sinasabi niyo. Subalit sa halip matigilan siya ng kanyang mga magulang, patuloy pa nga rin ng mga ito sa pagsisermon. Ikinakaya na kita, Kevin. Kung alam ko lang talaga na ganito ka, magiging pabigat ka lang sa amin. Sana hindi na lang ikaw ang naging anak namin. Sa pagkakataong yun, hindi talaga inaasahan ni Kevin ang huling mga salitang binitawan ng kanyang ama na siyang tuloy ang magbabago ng kanyang pananaw sa buhay. Labis talaga siya nasaktan sa sinabi ng kanyang mga magulang. Kaya't noong araw ding yun, nagpa siya si Kevin na lumayas at lumayo sa puder ng mga ito. Habang tinatahak ang isang panibagong buhay, ipinangako niya sa kanyang sarili na simula ngayon, babangon na nga siya at magtatagumpay sa buhay. Simula rin noong araw na yun, ginamit niya ang kanyang konting kaalaman at mga aral na kanyang mga nalaman noon. Bagamat hindi siya kasing talino ng iba, binawi niya ito sa dobling sipag at tiyaga. Lumayo siya sa kanilang lugar at namuhay ng mag-isa. Nangupahan na lamang siya. Hindi nagtagal, natanggap nga siya sa isang malaking kumpanya. Sa kanyang trabaho yun, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras at lakas. Walang ibang inatupag kung hindi ang magsikap. Iniwasan na nga niya ang lahat ng mga bagay na dati niyang pinag-aksayahan ng panahon noon, katulad na lamang ng pakikipagbarkada, ulo at bisyo. Doon na nga rin kasi niya napagtanto na marami nga siyang sinayang na oras at marami siyang pagkakamali. Dahil sa kanyang dedikasyon, sunod-sunod ang kanyang naging promotion. Hindi man naging madali ang kanyang mga ginagawa ngayon, pero nanatili sa kanyang isipan na kailangan niya maging matagumpay. Kailangan niyang patunayan ng kanyang sarili na kaya niya magbago at maging matagumpay. Sa pilit niyang pagbabago, isa-isa na nga rin niyang natupad ang kanyang mga pangarap. Nakabili na nga rin siya ng kanyang sariling bahay. Mga gamit na noon ay inaasam lamang niya. At isang mas maayos at masayang buhay. Tuluyan na nga rin niyang naunawaan ang mga sinasabi ng kanyang mga magulang noon. Totoo pala na mas malalim ang kasiyahan kapag narating mo na ang tagumpay na bunga ng iyong pagsisikap. Upang makabawi sa kanyang mga magulang, makalipas ang napakahabang panahon, nagdesisyon si Kevin na umuwi ng probinsya. Noong makita nga siya ng mga tao doon, gulat na gulat talaga ang lahat. Sakay siya ng isang mamahaling kotse at may kasama pa nga na ilang mga gwardya. Matapos ang ilang taon na pagkawala, parang isang hindi ka panipaniwalang pangyayari ang kanyang pagbabalik. Noong makarating siya sa tapat ng kanilang bahay, unang tumakbo patungo sa kanya ang kanyang nanay na si Aling Alma. Kasunod ang kanyang ama na si Mang Miguel.
Kevin! Anak! Ikaw ba talaga yan? Ikaw na ba yan? Nanginginig na tanong ni Aling Alma habang tuloy-tuloy ang pagbuhos ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Opo, Nay. Ako nga po ito. Sagot ni Kevin. Kaya't mabilis nga siyang niyakap ng kanyang mga magulang. Ano nangyari sa iyo, anak? Noong araw na mawala ka dito sa pudar namin, halos mabaliw kami ng tatay mo sa paghahanap sa iyo. Ginawa namin ang lahat para makita ka. Hindi kami sumuko sa paghahanap sa iyo. Kahit marami nagsasabi na baka wala ka na, na baka pumanaw ka na dahil sa mga kalokohan mo. Sobra kami nasaktan na umalis ka dito. Miss na miss ka namin, anak. Walang tigil sa pag-iyak na kwento ni Aling Alma. Nay, umalis po ako ng bahay noon dahil nasaktan po ako sa mga sinabi niyo tungkol sa akin. Akala ko po noon hindi niyo na ako naiintindihan, kaya naglayas na lang ako. Masama rin po ang loob ko sa inyo noon. Pero ngayon po napagtanto ko, ako po pala talaga ang may pagkakamali. Sagot ni Kevin habang pinipigilan ang pagbagsak ng mga luha. Pasensya ka na, anak. Sinabi lang namin sa iyo yun dahil gusto namin na magkaroon ka ng magandang buhay. Ayaw namin na maging magulo ang landas mo. Kapakanan mo lang ang iniisip namin ng nanay mo. Kaya kahit mahirap, handa namin gawin lahat para sa iyo. Sambit ni Mang Miguel habang dahan-dahang pinapahiran ang luha sa mga mata. Wala na po akong sama ng loob. Sa totoo lang po, noong namuhay ako na mag-isa, doon ko po naranasan ang hirap na wala kayo sa tabi ko. Pero doon ko rin po nalaman ng mga bagay na hindi ko kayang matutunan kung andyan na kayo palagi. Napagtanto ko po na tama ang lahat ng mga sinabi nyo. Mas masaya po pala sa pakiramdam kapag natupad ko na ang mga pangarap ko, gaya ng sabi nyo noon. Patawad po talaga sa lahat ng mga kasalanan ko. At kung napakatagal ko pong nawala at naging sakit ng ulo nyo, huwag mo nang isipin yun, anak. Ang mahalaga, nandito ka na ulit. Huwag ka nang aalis, ha? Magsimula ulit tayo. Sambit ni Aling Alma habang muling niyayakap ang kanyang anak. Tama po kayo, Nay. Hindi ko po kaya magpatuloy kung wala kayo. Ngayon ko lang po naisip kung gaano kahalaga ang pamilya. Kung hindi po dahil sa mga sakripisyo nyo, hindi ko rin po makakamtan ang lahat ng ito. Tugon ni Kevin, sabay hawak sa mga kamay ng kanyang mga magulang. Salamat naman, anak. Palagi mong tatandaan na mahal ka namin ng nanay mo. Salamat din po, Tay. Salamat po, Nay. Ngayong nandito na po ulit ako sa tabi nyo, sisiguraduhin ko po na magkakaroon tayo ng magandang buhay. Ngayon po ako babawi sa inyo. Hindi ko na po kayo bibiguin. Matapos ang emosyonal na usapan, sinama na nga ni Kevin ang kanyang mga magulang sa bagong bahay na kanyang ipinagawa. Sa pagpasok pa lamang nila sa malawak na bakuran, napahinto na nga si Aling Alma at Mang Miguel dahil hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita ngayon. Ang malamansyon na bahay ay parang isang panaginip para sa kanila. Agad silang napaiyak sa tuwa dahil ramdam nila ang labis na pagmamahal ng kanilang anak na minsang naligaw ng landas. Anak, totoo ba talaga ito? Sa'yo ba talaga itong bahay na to?
Manghang-manghang tanong ni Aling Alma habang hawak ang kamay ng kanyang asawa. Oo naman po, Nay, Tay. Sa atin na po ito. Pinag-ipunan ko po ito ng ilang taon. Para po ito sa inyo. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po mararating ang lahat ng ito. Malawak ang ngiting sagot ni Kevin. Anak, sobra-sobra na ang lahat ng ito. Maraming salamat sa pagtupad mo sa matagal na naming pangarap ng tatay mo na magkaroon ng sariling bahay. Hindi ko lubos maisip na ang dati naming pasaway na anak, isa ng matagumpay na tao ngayon. Pasensya na po kayo, Nay, Tay. Kulang pa po ang lahat ng ito para mapunan ang lahat ng sakripisyo nyo para sa akin. Simula po sa araw na ito, ipinapangako po sa sarili ko na babawi po talaga ako sa inyong dalawa. Sabihin nyo lang po, kahit ano pang gusto nyo, kahit magkano pa, ibibigay ko po sa inyo. Hindi nyo na po kailangan mag-alala sa kahit ano, dahil ako na po ang bahala sa lahat. Pangako po. Maraming salamat talaga, anak. Mahal na mahal ka namin ng tatay mo. Umpisa pa lang po ito. Lahat ng hirap nyo para sa akin, susuklian ko po. Hindi ko na po hahayaan na maghihirap kayo ulit. Kasama nyo na po ako. Mahal na mahal ko rin po kayo. Sambit ni Kevin habang punong-puno ng emosyon sa kanyang boses. Sa mga sandaling yun, napagtanto ng mag-asawa na hindi lang ang bahay ang pinakamalaking biyaya na kanilang natanggap, kung hindi ang pagbabago ng kanilang anak na ngayon ay puno ng pangarap at pagmamahal para sa kanila. Samantala, maraming nalaman si Kevin sa kanyang mga pinagdaanan sa buhay. Isa na nga dito ang napakahalagang aral tungkol sa pagmamahal ng isang magulang. Napatunayan niya na ang mga salitang puno ng pag-asa at pagpapayo mula sa kanyang mga magulang, gaano man kasakit sa una, ay nagsilbing gabay upang mahanap niya ang tamang landas. Natutunan din niya na walang mabuting maidudulot ang labis ng pakikipagbarakada, lalo na kung hindi nga rin ito ang nagdadala ng positibong impluwensya. Ang dating kaligayahan na kanyang natamasa noon mula sa gala at bisyo ay pansamantala lamang. Sa uli, mas malalim pa nga rin ang kasiyahan na dulot ng pagiging responsable, pagtupad sa mga pangarap, at pagbibigay pugay sa mga taong nagmahal at naniwala sa kanya mula simula hanggang sa uli. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Kevin. Sa kwentong ito ay pinapaalam, mas masarap enjoyin ang ating buhay kung nakamit na nga natin ang ating mga pangarap. Kung ano man ang ginagawa natin ngayon, isaalang-alang pa rin natin ang ating mga kinabukasan. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.